na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng palay sa Rehiyon 12. School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Magandang umaga mga kaagri-eskwela at bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna Jean Fabregar, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang School on the Air na ito po ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aydayan. At Rice Competitiveness Enhancement Program, headed by Engineer Mocles P. Buhisan. Katuwang ang mga piling lokal sa pamahalaan ng probinsya ng Sarangani, Maitum, Kiambam, Alabel, Malungon, at siyudad ng General Santos. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapakikinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max FM General Santos at 95.7 FM Radyo Kasaganan Maitum at 100.5 Muse FM Kiamba. Mapapanood din po tayo sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute Region 12. Noong nakarang episode po ay nakasama natin ang RCEF Technical Staff at isa sa mga rice specialist dito sa ATI 12, si Sir Mubarak M.H. Sali. Inihatid niya ang palay check system at ang importansya nito sa ating mga magpapalay. Yan, bago tayo formal na mag-umpisa, pasadahan muna natin ng konti ang mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Ayan, sabi dito ni Ma'am Merlita Kagoyon Agapas. Good morning, Kasowa, Badtasan, Kiamba, Sarangani. Morning, pa-shoutout kami dito sa Badtasan, Kiamba. Ongoing po SOA namin, thanks. Sabi ni Sir Juni Cortez. Ayan, happy watching po, Sir Juni. Good morning po, watching po, Alfrio Lianes from Casa Lagao po, from Janice Lianes. And good morning and happy watching po, Ma'am Janice, no? So, happy watching and happy listening po sa lahat na nakikinig sa kanilang mga radyo. Yan, sa mga
tagapanood sa atin sa Facebook Live, maaari kayong mag-comment or magpa-shoutout no, sa inyong mga pasowa o inyong mga kabarangay. Yan, nangangalahati na tayo sa ating School on the Air, no? Sa 16 episode, nasa pang-8 episode na po tayo. Kaya talaga namang ang bilis ng panahon. Kaya naman matapos ang nating matutunan, ang pagtuturo or ang palay check system na basihan sa pagtuturo sa mga benepisyaryo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, ukol sa inbred rice production at farm mechanization. Simulan na natin ang diskusyon ng palay check system or ng Key Check 1. Yan, makakasama po natin live ngayon ang Agricultural Technician at Rice Specialist ng Bayan ng Nurala South, Cotabato, Ma'am Arian Dayan, si Pamplona, ayan. Yan, Ma'am Dayan, batiin po ninyo ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay, so magandang umaga po sa mga nakikinig sa radyo, sa Sarangani at saka po sa nanonood live sa Facebook. So makinig po tayo at matuto ngayong umaga. Yan, maraming salamat Ma'am Dayan sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Yan, Ma'am Dayan, ngayon ay pag-aralan natin ang palay check system or ang Key Check 1 or ang seed and variety selection. Ang used high-quality seeds of recommended variety. Ano nga ba ito, ma'am, at bakit kailangan natin itong matutunan? Okay, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, nasa Key Check 1 po tayo, and then ang management nito is seed and variety selection. So, ang statement naman is ang used high-quality seeds of recommended variety. So, ibig sabihin, gumamit ng mataas na dekalidad ng binhi ng rekomendadong variety. So, dalawang magkaibang kahalagahan ng sa Key Check 1. So, una ay ang pagpili ng mataas na dekalidad ng binhi at ang pangalawa, rekomendadong variety. So, dito, seeds are the foundation of farming. So, totoo na ang pundasyon ng ating pagsasaka ay ang seeds at tinatawag nilang you reap what you sow. So, 'di ba? So, kung ano yung ating itinanim, yun din yung ating aanihin. So, sa mga nanonood, kapag po nagtanim tayo ng mataas na dekalidad ng binhi, plus samahan natin ng magandang farming practices o agricultural practice, expect tayo na mataas din or maganda rin yung harvest natin, mapa-quantity o quality man ito. So, mataas talaga. Pero kapag low quality yung gagamitin natin, so, mababa rin yung dekalidad na mapuproduce natin. So, anong pinagkaiba ng low quality seeds sa high quality seeds? So, eto, makikita natin sa mga nanonood. Ang high quality seeds, ang high quality seeds is halos puro or uniform yung sizes nila, and then sa low quality naman maraming halo. So eto, pinagkaibahan nila. Una, plenty of impurities. So maraming halo, may mga binhi ng damo, merong iba't ibang variety or crop varieties na nahahalo, and then may mga inert materials or may mga halong bato o dumi ng mga hayop. So, pangalawa, damage and then deformed. So, makikita natin kapag mababa yung dekalidad ng binhi, merong mga walang laman, and then merong may mga biak or nakakat or iba durog. So, pangatlo, visible to seed-borne pests and diseases. So, 'di ba, madali talaga siyang dapuan. So, halimbawa na lamang kapag po yung seeds natin naimbak ng matagal, so prone talaga siya sa peste o yung mga tinatawag natin na post-harvest pest. 'Di ba? So, and then sa sa disease naman, yung nakikita natin minsan sa ating seeds, yung false mat or yung orange na nakadikit sa seed ng palay, So, isa 'yon sa mga
seedborne disease, pest and diseases natin. So, mababa talaga yung germination kapag low quality yung seeds na ating gagamitin. So, ang high quality seeds naman, so relatively pure, so halos puro, have fewer weed seeds, so mababa lang yung presence ng mga buto ng ibang variety or ng buto ng mga damo. So, free from visible seedborne pests and diseases. So, wala siyang sakit kasi nga na nakuha na natin or nakuha na natin yung ibang may mga sakit na seeds and then na-separate na natin siya sa good seeds. So, yun, full and uniform in size, halos pare-pareho, and then malalaki yung buto or seeds ng high quality seeds. So, high germination, so assured tayo na mataas yung germination, and then mas maganda yung tubo niya. Yun yung pinagkaibahan ng low quality sa high quality. Okay, next. So, eto sa mga nanonood, meron tayong illustration. So, nandito sa right side, sa left side ko, ito yung high quality na seeds. So, tingnan natin sa field. So, halos pantay yung pagkaluto ng palay. Halos pararehas yung taas, walang masyadong damo, walang halong ibang variety, or tinatawag nating sabag. And then, sa kabila naman, hindi pantay-pantay yung paglaki ng tanim. Merong luto, merong namumulaklak pa lang, merong paluto pa lang. So, hindi rin pantay-pantay yung taas. So, yun yung kaibahan ng good quality and high quality seeds ng ating palay. Diba? So, next, dito na tayo sa classes ng high quality inbred rice seeds. So, meron tayong 4 na klase ng inbred rice. So, una, ang tag color ay white. Meron tayong tag color na red. Meron ding green, and then merong blue. So, ang white, ang seed class niya ay tinatawag nating breeder seeds. Ito yung pinuproduce from uniform panicles or yung tinatawag natin na nucleus seeds. And then, ang breeder seeds, ito ay tinatanim lamang po ng ating mga researchers, 'di ba? So, next is ang red na tag. So, ang produce ng breeder seeds, ito yung tinatawag natin na foundation seeds. So, si foundation seeds, ang produce niya naman ay yung naka-green na tag, makikita natin sa sako. So, ito yung tinatawag na registered seeds. So, ang registered seeds, ito yung mga itinatanim ng ating mga seed growers sa ating localities or sa munisipyo, kung may mga seed growers man po tayo, ito yung mga tinatanim nila, and then yung produce ng ating seed growers, ito yung tinatawag natin na certified seeds. Ang certified seeds naman, 'di ba, sa mga munisipyo or dito sa Sarangani, siguro under tayo sa RCEP. So, yung tag na nakikita natin, sa mga ina-avail nating rice seeds, yung blue na tag, yun yung certified seeds, yung 20 kilos na binibigay ng PhilRice. So, certified seeds ang tawag doon. And then, produce siya ng registered seeds. So, ayun, tandaan po natin yung tag color and then yung seed classes. So, kapag po white, breeder seeds po iyon. Kapag po red na tag, foundation seeds po iyon. And then, kapag po green tag, na itinatanim ng ating seed growers, yun yung tinatawag natin na registered seeds. And then, kapag po blue na tag, yun yung certified seeds na itinatanim naman ng ating mga magsasaka. And then, so, eto, meron tayong mga seed standards, And eto, siniset ito or eto ina-undergo sa laboratory ng ating partner agency or ng Bureau of Plant Industry under sa NSQCS or the National Seed Quality Control Services,
So, may mga seed standards po tayo. So, sa certified seeds, ang pure seed ay dapat nasa 98%. So, yun. So, assured tayo na walang masyadong halo at puro talaga yung certified seeds na ating itinatanim. And then, wheat and other crop seeds. So, nasa 0.04. Kukonti lamang po ang presence ng wheat. And then, ang inert matter o yung kung may dumi man o bato, kailangan po dalawa lang, maximum sa dalawa. Kapag po sumobra, it means bagsak po yung seed sample natin. So, sa other varieties naman, or grains, kakailangan po sa certified seeds, kailangan merong 20 halong variety lamang. So, 'di ba, kapag lumampas po tayo diyan, bagsak din po yung pina-seed sample natin, So, and then next, ang germination. Ito yung pinaka-importante kasi ito yung basihan ng ating mga farmers sa pagpupunla, 'di ba? So, kailangan maganda talaga yung germination kasi may effect din ito sa ating farming practice. So, or sa crop establishment natin. So, sa germination, kailangan 85% ng seeds natin or seed sample natin ay pumasa sa germination test. So, last is ang moisture content. So, ang moisture content natin ay dapat nasa 14%. So, ito yung standard ng certified seeds na kailangan nating itanim. And then next, anong importansya ng key check 1? So, una, kapag po ay gumamit tayo ng high quality seeds, syempre, mataas ang germination rate. And then, mababa yung seeding rate. So, bakit nga ba mataas? So, syempre, kapag mataas yung dekalidad ng binhi, mataas ang halos lahat nun tutubo. And then, mababa lang yung seeding rate kasi nga, assure tayo na lahat ng binhi natin ay kapag itinanim, tutubo talaga. So, more vigorous seedlings. So, kapag po tumubo na yung ating seeds na itinanim, so, healthy seedlings yung napuproduce niya. Walang masyadong sakit. And then, more efficient sa crop establishment. So, yun nga yung sinabi ko na kokonti lang yung seeds na yung magagamit. And then, halos pantay talaga yung dami or maganda yung yung paglaki ng ating palay. So, habang nagde-develop yung ating crops, so makikita natin na maganda yung growth, uniform, halos pantay-pantay ang taas, and then crop stand, and then halos lahat malulusog. So, less pest problem kasi madali nating nakokontrol, especially na yung ang problema natin sa damo. Kasi yung kapag gumamit tayo ng high quality seeds, 'di ba? Base sa sa natakil ko a while ago na kukunti lang yung presence ng weed seeds sa ating palay or sa certified seeds na ating nagagamit. So, uniform ripening. So, halos pantay-pantay kasi nga walang halong ibang seeds na ibang variety, 'di ba? So, puro isang variety lang ang ating na itatanim. So, uniform yung ripening, and then more efficient siya during the harvesting activity. So, walang hassle kasi nga minsan napapansin natin kapag sa ating palayan may mga area tayo or spot na hindi pa luto, hindi pa hinog, and then may spot din tayo na halos hinog na. So, kapag po gumamit tayo ng high quality seeds, so assure tayo na halos pantay-pantay yung pagkaluto, and then pare-pareho yung taas. Maganda talaga yung crop stand. So, walang hassle na mag-harvest ka ngayon and then i-harvest mo na naman sa susunod. So, iisang harvest lang. So, isang gastos lang. Ayun. So, pantay-pantay or sabay-sabay sila yung nahihinog, ma'am, no? Yes po. Okay, so next. Diba? So, it will result to
10% or more yield increase. So, maganda talaga kasi nga, magkakaroon talaga tayo ng increase sa ating ani. So, kapag po ito yung sinunod natin, so, assured tayo na meron talagang kita at saka mataas talaga yung maha-harvest natin. So, kapag po, kung noon ay nag-harvest tayo or sa produce natin, hindi pa natin alam, nag-harvest tayo ng 50 sako sa isang hektarya or sa half hectare natin. So, kapag in-apply po natin ito or ginamit natin ito, kasamahan natin ng magandang farming practices natin, so 10%, madadagdagan talaga yung yield natin. Okay, so andito na tayo, no? Next na importansya ng key check 1. So, bakit kailangan natin gumamit ng recommended varieties? So, una, kailangan yung recommended variety ay adapted to local condition, which is resistant siya sa biotic stress. Example na lamang po, yung insect pest and diseases sa ating locality. So, ito talaga yung pinaka-problema na ating mga magsasaka. So, kailangan talaga natin gumamit ng rekomendadong variety kasi nga there are some point na kapag po ay merong variety na available, yun kaagad yung ginagamit natin. Hindi natin kino-consider yung mga environmental factors or yung mga biotic stress na present sa ating locality or sa ating farm. So, halimbawa na lamang, kapag po yung area natin ay may presence ng rice tungro, so dapat yung variety na gagamitin natin ay resistant sa rice tungro virus. 'Di ba? So, para kayang labanan nung binhi natin yung sakit. And then, hindi sila bigay ng yield loss or nakaroon ng yield loss sa ating palayan. So, and then sa insect pest naman, halimbawa na lamang ng stem borer, kapag po yung sa area natin ay may presence ng stem borer, kailangan ang variety din na ating gagamitin is yung resistant din sa stem borer or sa insect pest sa ating locality. So, kailangan nating i-consider yun, And then next, have produced relatively stable and high yield in adaptability trials. So, yung variety natin, 'di ba? So, kailangan mataas din, kino-consider din natin na dapat mataas din yung ani natin. So, isa 'yun. So, kapag may ibang farmer tayo na yun yung kino-consider nila nga dapat yung variety na kanilang itinatanim ay mataas ang yield. So, next is, dapat kailangan preferred ng mga farmers and then with high market demand. So, isa din ito sa ating i-consider, kasi may mga farmers din naman tayo na yung mga itinatanim din nila is demand talaga sa market. So, halimbawa na lamang ng RC160, 'di ba? Yun yung variety talaga na mataas ang presyuhan sa merkado. So, preferred din siya ng mga farmers kasi nga kahit na tayo na mga consumers, kailangan gusto talaga natin na maganda yung eating quality or di kalidad ng mga binhi na maganda for consumption. So, yun po. And then next is ang assessment natin sa key check 1. So, una, kailangan ang seeds ay certified by the National Seed Quality Control Services o ng NSQCS. So, kailangan talaga para ma-achieve natin yung key check 1, certified siya ng BPI NSQCS. So, pangalawa, dapat ang variety suits sa environment. So, yun nga yung sinabi ko kanina na kailangan nating i-consider yung environment natin kasi and then yung local field problem natin. So baka yung variety na itatanim natin hindi siya suitable doon sa area natin. And then baka yung variety natin ay
susceptible siya sa peste na problema sa ating palayan. So, and then it has performed well in at least 2 seasons of adaptability trial. So, 'di ba kapag po bago yung variety, itetest po muna natin kung magkakaroon ba siya at least 2 cropping seasons. So, kapag po mataas yung yield niya, it means maganda yung tubo and then maganda yung crop stand. So, it means suitable yung variety sa ating area. Kaya kakailanganin natin mag-undergo ng adaptability trials. Okay, so nasa recommendations na tayo. Ayan, so bago tayo magpunta sa recommendations, ma'am, no? So, pasadahan muna natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Uy, Maring Lorna, totoo ba yung nakita ko sa Facebook ni Maring Judith? Nag-aaral siya ulit kung kailan nagkakaedad na? Oo, Maring Tess. Totoo. Sa katunayan, sabay kaming nag-enroll sa FFS at magkaklase kami ni Maring Judith. Ha? Oh, FFS? Yes, Mare. FFS, Farmers Field School. Programa ito ng gobyerno sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Extension Program sa pamamagitan ng TESDA, ATI at Farm Schools. Ginawa ito para tulungan tayong mga magsasaka na mas mapataas ang ating ani at kita sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Talaga ba? Magkano naman yung Maring Lorna? Maring Tess, libre ito. Ano? Libre? Oo, libre. Nagbibigay ng scholarship ang TESDA para sa mga magsasaka na nakalista sa RSBSA. May 17 sessions ang FFS, Mare. At isang beses lang sa isang linggo kami nagkikita. Ang dami kong natututunan at lumalawak pa ang aking kaalaman sa pagpapalay. Talaga ba? Tell me more, Maring Lorna. Bukod sa rice production, matututo ka rin sa farm mechanization at seed certification, Mare. Lalo na kung gusto mo maging isang certified seed grower. Maring Lorna, isali mo naman ako dyan. Gusto ko yan. Oh, Jiva, tama na yung pag-Facebook, Maring Tess. Magtungo ka na sa TESDA Provincial Office o sa pinakamalapit na farm school dito sa atin. Oh, ano pang hinihintay mo? Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Lagi mo nalang kinakalimutan ng anniversary natin, Joshua. Wala ka ng oras sa akin. Di mo na ako pinapahalagahan. Mahal, pasensya na. Ito naman, galing ako sa opisina ng Irrigators Association. Nakatanggap ang IEA natin ng libreng makinarya mula sa RCEF. Kanina lang ibinigay kaya nalate ako sa dinner date natin. Ano ba yung RCEF na yan? At parang mas mahalaga pa yun sa akin. Ang RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, mahal, ay programa ng ating gobyerno na may taunang pondo sa 10 bilyon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, libreng binhi, pautang at pagsasanay tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Libre ba yan? O baka may bayad yan, ha?
Libre lahat ito, mahal. Maaari ka rin makibahagi sa RCEF Extension Program para tumaas pa ang iyong kalaman sa pagpapalay. Pwede ka mag-enroll sa School on the Air program, sumali sa Information Caravan at mag-enroll sa Farmers Field School. Parang exciting yan, mahal ah. Sige nga, paano ba? Mag-text ka lang sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. O siya, tara na. Baka makalimutan pa nating anniversary natin ngayong araw. I love you, mahal. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities, gaya na lamang ng thresher, dryer, at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Tayo po ay nagbabalik, kasama pa rin natin si Miss Ariandayan Pamploma. Talaga namang napaka-importante malaman ang Key Check 1. Yan, bago tayo mag-umpisa syempre or magpatuloy, magbabasa muna tayo na nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. Yan, sabi ni Ma'am Rowena Agduma, good morning, naminaw miron dere sa San Francisco, Buluan Greenfield si Agduma ni. And happy watching, Ma'am Rowena. Sabi din ni Day Winter, good morning. Good morning din sa tanan, Arnolfo Loretizo. Ayan. Good morning po, sir, at happy watching po. And watching from Malungon pala si Day Winter.
Shout out to all farmers watching from Purok Lower San Isidro, Buluan. Nagpapa-shout out si Ma'am Liza Galerios Loretizo. Shout out sa mga SOA student ng Badtasan Kiamba Sarangani, sabi ni Ma'am Merlita Gapas. Magandang umaga po mga kasowa watching from Buntalan, Malungon. Thank you po, sabi ni Ma'am Gina Giorfo Pabrua. Good morning group, watching kami dito sa Kitayan, Daku, Poblasyon, Malungon. Group watching sila Ivy Solomon, Joylyn Cordero, Aramay Rudy, Elizabeth Solomon, Vivian Solomon, Ami Valderrama, Aurelia Manaba. Salamat po, sabi ni Ma'am Ivy Sampayan Solomon. And thank you po sa mga nag-group watching. Ayan, Ma'am Dayan, maaari po tayong magpatuloy sa ating discussion. Okay, so yes po, Ma'am Donna, So, nasa recommendations na tayo. So, una, para ma-achieve natin, yung key check 1. So, source seeds preferably from among the list of accredited seed growers. And then, i-check po natin na yung seed tag na nakikita natin sa sako ng halimbawa na lamang ng certified seeds ay may na-attach na seed tag. And then, ito pinuproduce binibigay ng National Seed Quality Control Services. So, 'di ba? So, dapat kapag po na-approve or pumasa sa seed standards yung ating sample seeds, ito may nakalagay na seed tag. So, dapat accredited talaga. Or kapag po bumili naman tayo sa ating seed growers, ganun din po, kailangan accredited ng NSQCS yung binhi kanilang ipinabibili. Ayan, so make sure po nila na blue tag po ang kanilang makukuha. Yes po. So, and then eto, so makikita natin sa mga nanonood sa live, Facebook Live. So, nasa seed tag, kikita natin kung sino yung seed growers, and then anong variety ang ating itinanim. Nakikita natin yung percentage ng purity ng seeds, yung inert matter, yung weed seeds, and then yung ibang informations na kakailanganin natin para makita natin kung maganda talaga yung binhi or yung variety na ating itatanim. So, ito kapag po old stock yung or carry over from the previous season, so then this should have passed germination retest. So, kapag po old stock or halimbawa na lamang late dumating yung ayuda natin from the Department of Agriculture, so yung ibang farmers natin nakatanim na and then iniimbak na lamang po para sa next cropping season maitatanim nila yung nabibigay ng DA. So, yung mga old stock natin, kailangan i-retest natin or i-undergo natin ng germination test. So, kapag po pumasa or nasa 85% ng sample natin ay tumubo, so it means yung seed natin ay pwede pa nating maitanim sa next na cropping. So, yun po, bago natin ipunla sa ating field. So, next, kapag po wala namang accredited seed growers sa ating locality or sa ating barangay, so, maghanap tayo ng reliable farmers sa ating area na yung kanilang sakahan ay dapat nakikita natin na maganda yung crop stand and then uniform yung growth ng kanilang tanim. So, or pwede din tayong mag-produce ng sarili nating high quality seeds as long as tayo ay sumusunod sa proper procedure, which is ang pagruruging o yung kukuha ng mga off types
So, 'di ba? So, isa ito sa basihan ng pag-produce ng high quality seeds. So, kailangan talaga kunin natin yung tinatawag na mga sabag or hindi pareho or ang pagkukuha ng ibang varieties or halo sa ating palay. So, and then ensure that farmer-produced seeds have passed the germination retest to determine the quality of seeds. Or kapag naman po hindi tayo marunong mag-germination test, pwede din naman po tayo magpatulong sa ating technician or pwede tayong kumuha ng sample and then magpa-test sa NSQCS, which is meron lang pong kaukulang bayad. So, ayun po, And then, pangalawa, so, choose a variety that suits the environment or planting season. So, may mga variety na pwede siya sa dry season and then may mga variety din po na pwede lang sa wet season. So, meron din naman pong variety na angkop siya sa wet and then dry season. And then, dapat i-consider din natin na maganda rin yung tubo niya considering sa environment niya. And then next, addresses a prevailing local field problem. Yung sabi ko nga kanina na halimbawa na lang po kapag po may problema tayo sa diseases or sakit, so kailangan yung itatanim natin na variety ay resistant din po sa sakit. So kung peste naman po ang problema natin sa ating sakahan, so, dapat yung variety din na itatanim natin ay resistant din po sa pest. So, kailangan naka-perform din siya or maganda yung performance niya for at least 2 seasons ng adaptability trials. So, eto, yung choose a variety that suits the environment. So, meron tayong mga variety na suitable lang po sa uplands. And then, meron variety na suitable lang din po para sa rain-fed lowland. And then, may mga variety tayo na suitable lang din para sa irrigated and then sa flood-prone. So, may, ito yung mga halimbawa ng mga varieties. So, sa upland, meron tayong Insect RC9, 11, 23, at yung ibang traditional varieties. So, ito yung mga varieties na ito. Hindi natin pwedeng itanim sa lowland kasi mas suitable siya sa upland. So, ang rain-fed naman, so Insect RC288 and then 478. So, and then, ito yung mga varieties na may kakayahan na, or may resistant siya sa stress, especially na sa drought, sa kapag po meron tayong problema sa patubig. So, kaya ng mga varieties na ito na tumubo or maganda pa rin yung crop stand niya kapag po kulang siya, may kakulangan siya sa tubig. So, ang irrigated, ito yung Insect RC300, 480, series ng 500. So, kailangan yung varieties na ito ay dapat tanim lang natin sa irrigated. Hindi natin siya pwedeng itanim sa upland kasi nga suitable yung variety na ito or nangangailangan sila ng mas maraming tubig para sa growth and development nila. So, kapag po ito yung tinanim natin halimbawa na lamang sa rain-fed lowland, nagkakaroon ng stress ang mga varieties natin. Ito ang palay na ito. Okay, so kapag po naman mabahain yung ating area, may mga varieties, flood-prone varieties din tayo. Okay, so next, choose a variety that suits the planting season. So, halimbawa na lamang ng RC222, So, eto, suitable siya sa dalawang planting season. Mapa-dry season man yan o mapa-wet season. So, kapag po tayo ay nagtatanim for dry season, so maganda talaga yung variety na RC222. Okay, next. So, a variety that addresses prevailing local field problems. So, eto, halimbawa na lamang po ng Insect RC402,
which is intermediate resistant siya sa bacterial leaf blight. So kapag po yung problema natin sa sakahan ay ang etong BLB, so magandang variety si RC402. So kailangan nating i-consider yon. And then next, choose a variety which is suitable maturity that can escape potential abiotic stress, so such as typhoon, drought. So may mga ibang farmers din natin na ito yung kino-consider. Nagtatanim sila ng mga early maturing variety kasi nga in preparation na kapag bago dumating yung bagyo, na-harvest na nila yung kanilang crops. So, and then may mga variety din tayo na suitable sa drought or flooding kapag po may baha or mga bahaing area, no? And then especially during sa wet season kasi maulan po talaga. Okay, so halimbawa na lamang ng PSBRC10 na nasa 105 days na variety, or minsan nga kapag maganda yung yung condition, nasa 90 days lang siya. So next, aside from high yield potential, so choose a variety with high market demand and which performed well in at least 2 seasons of adaptability trials. So ito yung kino-consider din ng ibang farmer natin, yung high market demand. Kasi may mga farmers na mas gusto nila yung variety na mataas ang presyuhan sa merkado. Meron ding mga farmers natin na gusto mataas ang yield niya. So, depende po sa prefer ni farmer. Okay, next. So, kapag po ang variety is hindi pa tested sa area, kailangan nating mag-conduct ng adaptability trial for at least 2 seasons. So, merong mga bagong variety na hindi pa na-introduce sa locality, So, merong kailangan nating undergo ng adaptability trials, or halimbawa na lamang yung demo farm. So, mag-conduct tayo ng technical demo or techno-demo sa ating area para makita natin kung may kakayahan ba yung bagong variety na mag-produce ng magandang yield, kasi nga may mga factors na kailangan nating i-consider. Halimbawa na lamang, eto yung kapag bago po yung variety hindi pa na-introduce sa ating locality. So eto yung mga factors na kailangan nating i-consider. So una ay ang yield, mataas ba siya, mataas ba yung kaya niyang mai-produce na yield. So resistant ba ito yung variety sa major pest sa ating area. So kung resistant, so it means may kakayahan siyang labanan yung sakit o yung insect pest na aatake sa kanya, or maapektuhan ba siya, 'di ba? So and then ang grain quality niya, maganda ba yung butil na ipuproduce niya, or maliit ba, or hindi ba uniform, o manipis ba? So 'di ba? And then sa planting season, so kapag po yung bagong variety, ititest din natin during wet season and then dry season para malaman natin kung suitable ba siya sa dry season or sa wet season, o suitable siya sa dalawang planting season na iyon. So field history, so and then kapag po yung field natin may history na ng Tungro virus or ibang sakit, okay, so kailangan na makikita din natin or i-test din natin ito kapag po kaya niyang mag-adapt sa ganoong sitwasyon sa ating field. And then ang maturity niya, kung mahaba ba or early maturing ba yung variety na ito. So next, so kapag po ang farmers ay prefer ng bagong variety, so they believe na mataas ang
ani. So, a variety may be released based on reasons other than yield. So, ito po yung sinasabi natin. Pinuproduce po ang variety, nakadepende po sa nakadepende po sa ating kung ano yung prefer na variety na pwede nating i-produce. So, una ay ang good eating quality. So, may mga varieties talaga na kasi may mga consumers or farmers tayo na kinukonsume din yung kanilang ani. So, yung kanilang itinatanim ay may good eating quality, which is the RC160, and then mataas din siya sa merkado, high market demand din siya kasi nga yung pinaprocess siya into rice. So, 'di ba? Mas maganda yung presyohan niya. And then meron ding mga variety na produce na resistant din sa peste kasi nga atin din i-consider yung mga biotic stress na present sa ating area, and then yung resistant din sa peste na hindi siya madaling dapuan, na hindi nagdudulot ng yield loss. Okay, so other recommendation, consider also ang regionally preferred varieties as these have been most likely adopted sa locality. So may mga example tayo dito na variety. So nakadepende sa region natin or sa locality. So next, during the wheat season, may mga prevalent pests tayo sa area na kailangan din nating i-consider, and then the shattering and lodging characteristics ng variety. So ito sa halimbawa na lamang sa insect RC216. So, susceptible siya sa blast, and then, intermediate siya sa BLB or the bacterial leaf blight, and then, susceptible din siya sa rice tungro virus, and then, moderately resistant siya sa BPH or sa brown plant hopper, moderately resistant siya sa GLH, and then, sa stem borer naman is moderately resistant siya. So, nakadepende. And then next, kapag po rain-fed area naman, so recommended na ang ating variety na gagamitin is suitable din po sa rain-fed natin na environment. So, hindi natin pwedeng itanim yung irrigated na variety sa rain-fed kasi nga baka magkakaroon siya ng stress or drought. Okay, so next, dito na tayo sa input, output, and outcome. So, yung input natin, ito yung practices natin, kapag po bumili tayo ng certified seeds from the reliable source or sa sa ating own produce na high quality inbreed seeds, and then followed the results of the adaptability trials, ang output natin is magkakaroon tayo ng gumamit tayo ng high quality seeds of a recommended variety. And then, ang magiging outcome ng ating practices, ito yung magkakaroon tayo ng higher yield, high grain quality, and then high profit, and minimal damage to environment. So, bakit minimal damage to environment? Kasi nga, sa seed selection pa lang, nalilesen na natin yung pest and diseases na pwedeng dumapo sa or pwedeng mapo sa ating seeds or present sa ating seeds. So, kukunti lang yung chemicals or yung peste na ating ima-manage, lalo na sa weeds. Okay po, so yun lamang po ang key check 1, which is the seed and variety selection, o gumamit ng mataas na dekalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Ayan, Ma'am Dayan, maraming salamat, no? Naging napaka-productive ng ating usapan ngayong araw, Ma'am Dayan. So, thank you so much sa pagpapa-unlock sa amin ngayong araw. Wala na tayong sapat na oras. Yan po, tandaan po natin mga kapalay po. Gumamit po tayo ng mataas na or dekalidad na binhi or yung ating mga certified seeds. Maraming salamat sa ating mga SOA coordinators, Sir Goddard, Sir Ernie ng
O Magmaitum, Sir Nandoy ng General Santos City, Ma'am Kizea ng Alabel, at Ma'am Onel ng Kiamba, at syempre si Sir Kirsniel ng Malungon. Maraming salamat din sa ating mga partner radio stations, 95.9 Max FM General Santos, 95.7 FM Radyo Kasaganan Maitum, 100.5 Muse FM Kiamba. Yan, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat Ma'am Dayan sa pagpapaunlak dito sa amin sa ATI. Thank you so much po. And sa ngalan po ng aming National Director Engineer Emeline Hercote, Assistant Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Chief Joven C. Kalasagsag, Center Director Abdul I. Dayaan, ARSA Focal Person Engineer Mokles Buwisan. Maraming salamat, Ma'am Dayan, muli, at sa ating mga partner radio stations at SOA coordinators. Abangan po ang next episode, ang Key Check 2 sa July na po. Ayan, at magkakaroon din tayo ng pagsusulit next episode. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ako po si Donna Jean Fabrigar na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Narito na